Yes, mga higala, mayong adlaw ka na ito tara. Welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Yes, mga katambayan, no? Kumusta? Wala ba mo wala ba mo naabtan sa tawagan ni? Pagdaot sa panahon, pero nabi daot sa panahon karon. Well, again, base sa no? Sa latest forecast sa Pag-asa, man lang daw, no? Katong tinatawag na intertropical convergence zone, pero marag namang gihapoy areas mga higala nga medyo okay pa ang ilang panahon, no? Tapos na duha ka buok nga ginabantayan na low pressure area, pero malabo na nga maglandfall, no? More on na tanan, no, sa may northern part sa Luzon, kung if ever mo igo man, no? Ito lang ginaingon na kung musulod to na sa northern Luzon, dapit, no, northern part sa Luzon, taas mahimo na to siyang si no, bagyong Julian or Julian, no. Pero ingat gyapon ta kay natay ginatawag na ay kaning localized thunderstorms nga maoy nagapaulan karon sa tuang palibot. Anyways, mga katambayan, to niaging niaging adlaw ata, no, sa katong gipahigay na kapihan sa bagong Pilipinas, mga katambayan, no. Giingon dito, no, ni Department of Human Settlement and Urban Development, mga higala, Region 11, mga higala, no, Director Attorney Miguel Palmahil, no, na usa silang karon goal is ang 4PH, o sige to mini sa 4PH gani pambansang pabahay ba to? Asa to? Naroon. Okay. Asa man to? Namo to dire. Tunggi People's Village ara. Kani 4PH or pambansang pabahay para sa Pilipino program. Mo na ang karon, no, sa tuang tawagan ni si tawagan nilang term siya, kalimot mong gusto siya, no, kanang siya ang usa sa mga main na project karon, no, sa Marcos administration, mga katambayan, no, kung nasa tanang mga tanang mga walay balay mo to nga hatagan og kining pabalay, mga katambayan, no. But right now, no, dito sa side, no, sa kanang financing, no, okay, ingon ni Attorney Palmahil, siya kining ang unang requirement sa para makakuha kaning free house, di siya free housing, may kaning maong housing, may or kaning project is dapat member ka sa actually klaro na to, dili ni free, mga higala, no. Member ka dapat, kung member ka sa Pag-ibig, no, or Home Development Mutual Fund, HDMF, mao na siya ang mga higala, no. Now, sa side sa kaning no, Pag-ibig, mga higala, usa bagid ang requirements, no, para sa mga buot mo avail ani 4PH program, no. So anyways, mga higala, niya to dugay, no, kagahap ato sa sa milabayng Davao Peace and Security Press Corps media briefing, no, gi-explain ni Ma'am Alimor Atienza kinsa ang officer in charge sa Pag-ibig led division, business development division sa Davao, sa Mindanao, mga higala, kun unsa nin siya nga mga requirement, o sa baang tawagan ni regulation para sa pag-avail sa 4PH program, atong paminawon ni nga video. Tawagan ni sa 4PH is dapat si beneficiary is member sa Pag-ibig. Ma'am, usang ginabuhat na to, ma'am, for us na i-assist na to itong mga homeless or katong mga wala dyan balay ng mga individuals na maka-avail sa 4PH? Yes, good question, because just a brief background sa 4PH. May I get your name, sir? Armando. Sir Armando. The 4PH is the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. It's a flagship program of the Marcos administration, no? So, it's a common thing, no, nga kung naay bagong administration, naa sila'y murag theme. So, the 4PH is the flagship program in terms of housing program. So, again, it's under the Marcos administration. And with that, no, I will just
mention that Pag-ibig, no, as a show of support, Pag-ibig management has approved 250 billion exclusive for the 4PH program. No, that's The fund, that 250 yes, billion. 250 billion because si Pag-ibig, our participation, no, in that program is on financing man. So that's why naamig a lot na funding for that, which is that's above the usual housing business ni Pag-ibig, no, kay every year naamantay allotment for our home lending, no. So for the 4PH, the lead agency, no, nga mo implement sa 4PH is our our mother, no, umbrella agency, which is DSUD, or the Department of Human Settlement and Urban Development. So si Pag-ibig is a participant sa 4PH because sa financing man nimo join. Now with the question of Sir Arman, unsaon pag-avail, no, the listing, the generation, the identification of the beneficiaries is the responsibility or the role of the LGU, of the SUD, and possibly the Department of Migrant Workers. Sila ang mo-identify kung unsay kinsa ni na mga beneficiaries. So, majority of the beneficiaries will come from the LGU kasi si LGU ang naay data kung pila ang informal settlers, katong gapuyo sa mga endangered areas, example, along coastal areas na dapat i-resettle. So, the listing and the identification of the beneficiaries again is the role of the LGUs, no, the DMW or the Department of Migrant Workers, and DSUD. Kasi si DSUD i-certify niya, sir, na qualified 4PH beneficiary ni siya. So nganong naatay qualification? Because the 4PH program, no, ang national is designed na ang national government will give subsidy para affordable siya para sa atong mga beneficiaries. Now, si Pag-ibig, we are just the receiving end, no? So kung kinsa to na listahan ang gisubmit sa amo ni DSUD or ni LGU, we will conduct a pre-qualification. Sa pre-qualification activities, so sabay ni siya, no, while mag-design sa project, mag-conceptualize, mag-package. So sabay na siya nga activity that Pag-ibig will conduct the pre-qualification. So part of the activities during pre-qualification stage is we will check if the beneficiary is a Pag-ibig Fund member. Kay again, it's a mandate ni Pag-ibig na ang maka-avail sa atong programs are Pag-ibig members. So mo na siya i-determine nato kung Pag-ibig member ba ni siya and active dapat ang iyang membership. Number 2, at the end of the day, si Pag-ibig, we are a financing institution, no? So dapat ma-measure na mo kung naa ba siya capacity to pay. Because while the 4PH program is a subsidized program ni government, na ay participation ang beneficiaries. Mubayad gihapon siya, but at a lower rate because of the subsidy to be extended by the national government. So tanaw na mo ang capacity to pay. Now, if the selected beneficiary has a low capacity to pay, mo-allow ta og co-borrowers. So sa isa ka loan, same with all of our regular loans, pwede up to 3 family members ang mutak-in sa ilang income para ma-meet nila ang desired loan amount. So for example, ang package is, let's say, 850,000. Kung dili kaya sa spouse, example, kung dili kaya sa husband because low income siya, pwede na to i-add on ang income sa wife or sa mga anak or sa igsuon or sa in-laws. So, 1 principal borrower plus 2 co-borrowers. Pwede sila tulo magtabang, no, para ma-meet ang desired loan amount. But in the event na kaya ni principal borrower na siya lang ang mag-loan based on his income, then we will no longer require for co-borrowers. So that's the pre-qualification. And then once we pre-qualified, that will now assure the LGU, the SUD, and the participating developer na pwede na to i-pursue ang project because naatay na-identify nga qualified beneficiaries. So, tandem siya. Unlike the regular projects ni developer, no, for example, if for purposes of illustration lang, for example, kasi may dako na
example sa 8990, no? Kasi siya ang atong top developer diri sa Mindanao. Unlike 8990 na sa private developer, naani sila'y sales team na mangita og buyers, no? They can build the project bahalag wala pay identified buyers because naatay mga salespersons, brokers to look for potential buyers. So si 4PH, because it's a special government project and to prevent na naay gap ang project, beforehand, during the conceptualization pa lang, sa planning, naana siya 115% identified, qualified beneficiaries. Yes, so inana siya. Kasi it's a learning from the past, no? I know we have heard of stories na ay mga government project na nakatiwangwang lang, wala occupant kay wala niya na meet ang gusto sa target beneficiary. So gi-occupy siya og mga illegal occupant or what we call informal settlers. So to prevent that, part of the concept sa project dapat na ay 115% qualified beneficiaries. Kay in case na i-fall out, for example, mo back out, dili mo qualify, etc., naatay buffer na 15%. So ma-assure na to na ang housing program sa government is responsive and mapuslan siya, no? Magamit siya sa intended beneficiaries. So I hope that answers your question, Sir Arman. Okay. So mo to mga katabayan, no? Mo dito ang term is flagship, no? Flagship program, no, sa ato ang administrasyon, no, kaning 4PH program. Ay so na dito, no, dapat una mag-identify dira is si DSUD or the local government, mga higala, no. Pero mo na mga higala, no, ang unang lakang mga higala, no, para maka-avail ka sa kining pabahay, mga higala, no, under 4PH program, no, sa Department of Human Settlement and Urban Development. Anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik, no, ato aning ikuan nung kining nga pangutana kay medyo kuan pa mo gud, no, na uban dili mo gud siya libre gyud, no. Iagya pun siya og kaning financing, mga higala. Kung asa mubayad gyapon tong beneficiary, mga higala. But with regards sa nga nga pangutana, paunsa ni siya makuan, ato nang matubag na, mga higala, no, sa itong pagbalik human lang sa importanteng painumdum ni ato si Bianan. Balik kita, mga higala, dili sa itong panag-uban sa itong tulumanong tabayan sa Radyo Philippines. Anyways, mga katambayan, mo gyapon, no, gisgutan gyapon nato ning about sa kaning financing para sa 4PH program na pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program, no. Mo na siya ang kuan sa 4PH, mga katambayan, no. So kung asa isa ni sa mga kuan ang ginabuhat karon manggod sa kuan government, no, kay para makatipid ta sa space is kaning more on kaning tenement style, no, or kaning condo type, no, para daghan ang mahatagan og balay, mga higala. So mo ni dapat ang una sa mga requirements is aside atong kuan, no, aside sa ginabuhat sa ato ang gobyerno, no, nga pag identify, kung saan na pag-identify na dapat ang beneficiary is dapat kuan sila, no, na sila kuan sila, pasok sila sa criteria nga wala sila balay, kaduha nagpuyo sila sa kaning kuan, no, kaning mga lugar, no, nga prone sa baha, no, landslide, or kuan sila, no, vulnerable part sila sa vulnerable sector, mga higala. Mo lagi ni kinamong gud gyapoy bayaran. So paunsa man ni siya nga kuan nga mga tawag ni masulbad, mga higala, no. Paunsa na masulbad, mga higala, na nga problema, no, nga medyo mahal-mahal baya gihapon mo tong giingon ni kuan ni tawagan ni Attorney Palmahil, mga higala, nga medyo bukat pagid sa uban gid, ano, kay rag 4,000 man ata ang ilahang abagahon, mga higala, no, sa kaning tawagan ni kaning ilahang bayron, no, or monthly amortization diya sa Pag-ibig. Anyways, mga katambayan, alang sa dugang kahibalo, no, and i-explain po dito may ganatong financing dira sa Peoplesville dira sa may Kalinan, mga katambayan, no. So ato ang pabalikon, ato ang kuno balikan si Ma'am, kalimot ko ni Ma'am Ali, sa to Ma'am Ali Moore.
Nara. Ma'am Alimor Atienza mga higala, ang OIC Pag-ibig, ang officer in charge sa Pag-ibig led division, no? Business and Development division sa Davao, sa Mindanao mga higala. Paminaw na to, balik. Sa 4PH project in Kalinan, Yes po. Peoplesville. Peoplesville. So, the project is initiated by SHAFC, no? Isa sa mga kauban na to nga key shelter agency, the Socialized Housing Finance Corporation. Sila ang nag-initiate ana, and the target beneficiaries are members of different homeowners associations. So si SHAFC ang nag-provide kay Pag-ibig og listahan sa mga beneficiaries. So far sir, wala na tayo problema in terms of beneficiaries, no, kay nahumanami o pre-qualification ana. Na-comply kasi si Pag-ibig naami 115% required na list of qualified beneficiaries. So nahuman na namo siya sir, no, ni qualify na siya, and at the moment I believe nahuman na pod ni SHAFC ang 4 buildings katong na-mention nimo nga 400 beneficiaries, no. That's 4 buildings that is completed already, and naana na siya sa ato ang central office. And anytime soon, in fact, ang estimate ni SHAFC is before year-end, ma-deliver na nila kang Pag-ibig tong mga documents from the beneficiaries for evaluation. No, so the evaluation is more on the documentary requirements and siguro credit investigation, no, because again part sa i-check ni Pag-ibig kung tinuod ba nga dinhi siya nagtrabaho, mao ba niyang income. So that's a usual credit and background checks nga i-conduct ni Pag-ibig. So we will just wait, no, kasi si SHAFC naana na siya approve funding kay Pag-ibig. Bali among tawag ana is funding allocation. So naana siya funding allocation, and again based on the projection of SHAFC, ma-deliver nila before December. So we are just waiting for the accounts na masubmit kay Pag-ibig sir, and then we will process na para maka-move in na pod ang ilang mga atong gi-identify nila nga 400 beneficiaries. Naalang tay mga sa SHAFC naalang siya kailangan i-comply nga mga documentary usual, no, as part of our standard operating procedure nga naatay pangayoon ng mga documentary requirements. So naana na stage o na pre-qualify na ang beneficiary. So naatay mga requirements. So for example sir, sa mga requirements nga i-collect ni SHAFC from the beneficiaries, application form, valid IDs, income document. So ilan ang itapok, i-consolidate na mga requirement, and then i-submit na nila sa Pag-ibig for evaluation. So once evaluated, mo approve sa Pag-ibig, naalang day mga necessary procedures, and then pwede na din mag-move in, no, i-award na nila sa mga beneficiaries ang ilang unit para maka-transfer na sila. Okay. Si Attorney Palmahil gahapon, among kay mga pipila ka beneficiaries nga nag-ingon gid sila nga dili nila kaya i-sustain ang 4,000 pesos na amortization. And I na-mention gahapon ako sa press con sa Bagong Pilipinas, si Attorney Palmahil ingon siya nga naay ginahimo nga mga proseso karon para ma-reduce ang 4,000 to 2,000. Ma'am, pwede tinambang na pagpasabot, ma'am, unsa ginahimo na to karon para ma-reduce instead of 4,000 to between 2 to 3,000 na lang amortization? Yes, for everybody's information, Attorney Palmahil is our regional director for DSUD Region 11. No, so again, the 4PH program is a program of the national government. So si Pag-ibig is just a participant to the program because we are a financing institution. The 4PH program is designed nga mohatag ang national government through DSUD og subsidies. So natay tulo ka klase nga subsidy sir, no? Ang isa sa subsidy is the price subsidy. Kung tanaw nimo ang design sa mga 4PH na projects, so specifically for Peoplesville, highly subsidized na siya. Kaya kung i-compare na to sa mga commercial na projects, mahal. Given the design, no, and specification of Peoplesville, pwede siya ibaligya og higher amount. But because it is identified as a 4PH project na ay maximum price nga giset ni DSUD nga diri ra kataman. So mao na siya ang first subsidy, price subsidy. Ang second subsidy sir is on the amortization. Ang national government will provide
up to 5% subsidy. So unsa may effect ana sa beneficiary? Si Pag-ibig, no, i-finance man namo ang individual beneficiary. So for example, sir, kung ako ang beneficiary, mag-loan ko sa Pag-ibig. The current rate of Pag-ibig sa amo ang lending program sa housing is 6.25%. But because of the subsidy nga i-provide sa gobyerno, nga up to 5%, 1.25% na lang ang mahimong interest na bayaran ni member or ni beneficiaries. Ang 5% na subsidy i-remit sa national government through DSUD kay Pag-ibig. So si national government ang mobayad kay Pag-ibig. So magtabo karon ang payment, intact gihapon ang koleksyon ni Pag-ibig. So in that form, no, sa amortization support or subsidy, that's true na halos 50% of the amortization ang masubsidized sa national government. So making it more affordable para sa atong mga beneficiaries. Napagitay other subsidies nga i-provide, sir. So right now, ang office ni Attorney Palmahil, no, the DSUD in general, is coordinating with local government units for other supports, no. Kay pwede man pod na mo extend pod og subsidy support si LGU kung naa siya capacity and if willing ang local government. So that's one. Another possible subsidy nga makuha nato, no. Si DSUD naa siya murag table na kung ikaw beneficiary na belong ka sa 30% decile sa income, meaning example, out of 100 beneficiaries na belong ka sa 30% na identified as low income, naapag yung additional subsidy support in the form of insurance subsidy. Kasi si Pag-ibig na atay mandatory insurance coverage, no? Para assured ang ato ang lending program. So naatay sa DSUD ang mo determine ana, sir, no, nga kinsa among the beneficiaries ang mo qualify ana. So insurance subsidy and estate management subsidy. So kaning sa estate management subsidy, apil ana ang mga property tax, no, real property tax, RPTs, kay di ba? Gabayad man tag amilyar on a yearly basis kung naatay property. So pwede po na siya, that's also part of the subsidy program na gidesign sa gobyerno. Another one is on the estate management, no, real property tax and the general upkeep of the property or the maintenance. Pwede siya i-appeal sa subsidy. Possibly, dili tanan, but katong ma-identify ni DSUD na part of the low income. So nasla giingon na 30% decile mabilong ka sa low-income group, you will enjoy all of these subsidies, thereby making the amortization lower and more affordable. So hopefully, ma-enjoy na siya, no? Because that's ang 4PH mo, good sir, is programa sa gobyerno. So those are the subsidies nga included in the design of the 4PH program. Sa isa ka kondo unit, pila man ang iyang total price jud without pa the subsidy of the government. Minus the subsidy, pila ang kinatibuk ang mabayaran sa beneficiary within the 30 years na magbayad siya? Mag-cite lang tag example, no, sa amo ang na-try nga mga competition kasi mo vary siya, sir, kung kaya pa sa edad, no, natay sa ato ang home lending natay age requirement. Ang guidelines si Pag-ibig nag-ingon na pwede 30 years to pay maximum bayaran nimo. Ang ato ang repayment period provided you are not more than 70 at loan maturity. So for example, kung 30 years old ka right now, pwede pa kaog 30 years maximum term. Kay you are 60 by then. Basta kaya ang atong limit is 70. That's our age, maturity age. So pwede pa ang katong nag 40 years old this year, pwede pa siya mo-avail sa 30 years. So, if maka-avail ka sa maximum term, that will give you more affordable amortization rate. So, based sa atong computation, halos 50% good, sir, ang subsidized, no? Ma-subsidize sa government. So, for example, kung ang iyang monthly amortization is 8,000, nana lang sa 4,000. Kaya, depende man po siya sa package, sir. Kaya kung dako ang unit, ang 4PH magod na project na siya maximum limit na 1.8 million.
So naapoy depende sa design nga i-approve ni DSUD, no. So with the People's Bill, our expected na amortization dia is nara sa 4,000. So tama tong giingon ni RD Palmahil na kaya pa siya i-lower kung mo-qualify sa beneficiary sa other amortization, other subsidies other than the 5% amortization support. So kaya pa siya nga mo ubos pag yun. Case to case tayo siya. Okay, sige. Marvin? So mo to mga katambayan, no, ang pahayag medyo taas-taas, no. I hope, no, nga medyo naka-gets ta kung paunsa to siya mga igalan, no, kay although na may mga pamaagi paunsa pa mas mapaubos ang monthly amortization sa itong mga beneficiaries, no, if wala na pala ang financing or lain pang mag-finance, no, or mo subsidize sa amortization sa kwarta, di ba, almost 50% na gani ang gikuan sa gobyerno na naipundo para ana, no, ngay subsidize ang every housing units, no, pero di man gitanan ma-subsidize sa gobyerno, so magbayad gihapon. So ang kuanan is kung ang local government unit kung kaya man nila, no, if they are capable, dato si LGU, pwede nila na kuano saguton na nila mga pila ba ka percent para 25 o 50% sa national government. So ang 50% ang pilin. So after sa 50%, pwede na siguro saguton, no, ang 25 to 30 sa LGU. Depende po na sa LGU mga igalo. Na may mga LGU like kaning Mati City, nagkakuan na sila. Wala ka bala kung nagkuan na ba, pero nagipag MOU na sila sa kuan, no, sa ato ang DSUD mga igalo, Department of Human Settlement and Urban Development, para kuan, no, maplan siya kung paunsa, pero depende na gid sa mga igala, no, kung unsay atake ana sa to ang local government. So hopefully mga igala kita tanan, no, maka-avail sa maong kuan, no, pabalay mga igala. So mao po to giingon mga igala, no, nga dapat maka-avail sa 4-page katuyong wala pay balay, no, wala nakapangalan, no. Mao gina ang unang requirement nila, mga isa po sa mga requirement, importanteng requirement, no. And then katupod mga igala, no, nga dapat puy-an gyud siya, no, puy-an din na siya mga igala. Anyways, wala tayo igong oras ang alang sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas sa bawang Kauban Armando Feniquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod po, salamat ug mayong adlaw amping ta kanunay mga katambayan.